mga kababayan ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is January, February, March. So today is June sandali. So today is July 12, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Wings Master sa may Quezon City, Capillian Street, San Antonio Project 7, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Jam Terminal sa may Kamuning po yan, at sa Kamuning Diliman, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin ang ating susunod na mission. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Nananatiling kanselado ang biyahe ng ilang barko at shipping companies sa siyam na Port Management Office o PMO sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kaugnay pa rin ito sa nagpapatuloy na pagkiral ng masamang panahon at masulit na kondisyon ng dagat kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday. Sa pinakauling ulat ng Philippine Ports Authority o PPA, hanggang kanina alas 8 ng umaga, suspendido ang 6 na biyahe sa iba't ibang destinasyon sa mga pantalan sa Bicol at Palawan. 5 biyahe naman ang kanselado sa Mindoro, habang 13 biyahe rin sa mga pantalan sa Negros Oriental, Siquijor, Panay, Guimaras, Eastern Leyte at Samar naman ang suspendido. Sa ngayon, hindi pa rin nakalalayag ang 2 biyahe sa mga pantalan sa Bohol, habang tiging 1 biyahe naman ang suspendido sa NCR South, maging sa Leyte at Biliran. Bukod dito, inaasahan naman na unti-unti magbabalik sa normal ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa mga susunod na araw kasabay ng unti-unting pagganda ng lagay ng panahon. Balita nito ay hatid sa inyo ng Nature Spring Distilled Drinking Water. Trust your instinct. Choose a trusted distilled water brand by Doctors. Mahigit 300 pasahero stranded pa rin sa ilang pantalan ayon sa Philippine Coast Guard. Balita mula kay Christian Manya. Christian. Stranded sa Sinang na sa 305 pasahero sa ilang pagpalan sa bansa dahil sa magsamang lagay ng panahon at kondisyon ng dagat. Sa kauling datos mula sa Philippine Coast Guard, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, 200 na bisaw o maramihan dito ay naitala sa mga pantalan sa Western Visayas. At 100 ang pagpupulo naman ay naitala sa mga pantalan sa Southern Tagalog. Konsentrasyon ng 100 na bisaw road cargo habang naka-shelter pa rin ang 24 na hotel at ang 5 sa Motordaga. Ako si Kanani nagsisabing sa radyo, PCWD, balita ko. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Nature Spring Distilled Drinking Water. Trust your instinct. Choose a trusted distilled water brand by Doctors. Samantala, pagbaha, problema pa rin sa ilang lugar sa Pampanga. Balita mula kay Jamie Santos at Jamie News. Jamie. Patuloy na nakalubog sa mga ilang bahagi ng Macabebe, Pampanga kahit humina na ang pagsulan tungkol sa kabagan. Ayon sa Macabebe FERRMO, nasa 14 hanggang 17 barangay ang apektado ng pagbaha. Ang ilan ay bahagyang binaha habang iba ay lusog sa tubig, lalo na ang mga nasa low-lying area. Pinaliwanag ng FERRMO ng Macabebe, bagamat hindi naman gaano umulan sa Macabebe, ang tubig kulang mula sa mga upstream areas ang patuloy na umaabot patungo sa Pampanga River. Kasabay nito ang 4.6 na high tide ngayong araw, kaya nagsasalubong ang tubig mula sa sugat dagat at magbabagal ang pagbuka ng baha. Inaasahan pang magpapatuloy ang pagbaha sa mga susunod na araw dahil inaasahan tataas pa ang high tide sa 4.9 bukas at maaari
Pasabog na ang maraming residente sa ganitong sitwasyon. Patuloy naman ang pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong pamilya. Samantala, suspendido na ang dati bukas sa mga coastal barangay ng Makabebe. Sa mga inland barangay naman, pinagpapansahan pa ng mga opisyal kung kailangan nilang suspendihin ang face-to-face classes batay sa lagay ng baha at schedule ng high tide. Pinapayungan ng MDRRMO ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga abiso ng pag-asa at ng lokal na pamahalaan at pag-ingat, lalo na sa pagtawid sa mga binanang lugar at sa mga nakalaylay na linya ng kuryente. Ako si Jane Santos na uulit para sa Super Radio DWD, Balita Totoo. Pitong vintage bomb na diskubre ng mga otoridad sa isang junk shop sa Project 4, Quezon City. Balita mula kay Luisito Santos. Luis. Itong mga piraso ng mga vintage bomb ang nadiskubre sa isang junk shop sa barangay Bagong Buhay sa Project 4 dito sa Quezon City. Ay kay Quezon City Police District Station 8 Commander, Police Secretary Colonel Joe Calim, nadiskubre ang mga bomba ng mga tauhan ng junk shop. Yan ang mga nagpapabasa ng mga scrap material na ibinigay sa naturang junk shop mula sa isang junk shop sa Antipolo City kanina. Matapos na mapansin ng mga tauhan ng junk shop ang mga hinihinalang pagpasabog nito, ay agad naman ito kinirapag ng may-ari ng junk shop sa mga pulis. Dahil dito ay pansamantalang na pinalayo yung mga residente sa lugar at inorderan yung junk shop bilang pag-iingat. Kung sa responde naman, ang mga operatiba ng Quezon City Police District Explosive Ordnance Disposal Bomb Squad na siyang nag-assess sa naturang mga pagpasabog. Sa kabila nito ay wala namang nasugatan o mga nakita ng ari-ariang kasunod ng insidente. Sinabi ni Colonel Lim na ang pitong na-discovery mga vintage bomb ay mga 60mm high explosive mortar rounds na hinihinalang mga bombang hindi sumabog na ginamit noong World War II. Samantala, dinala na sa EOD sa Quezon City Police District ang mga natagpuang vintage bomb. Yan ay para sa kaukulang disposisyon. Kasabay nito, nagpaalala naman ang pulisya sa publiko na huwag hawakan o galawin ang anumang mga hinihinalang explosive devices o yung mga hinihinalang mga pampasabog sa oras na makakita sa nito at agad na i-report sa pinakamalapit na police station o tumawag sa QCPD hotline. Ako, si Luisito Santos and GMA Super Radio DZWB. Balitang Totoo! Super Radio DZWB! Ito ang Super Balita sa hapon. Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, umaabot na sa 28 trillion pesos na humanitarian assistance ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development para sa mga nasalanta ng pag-iintay batay sa pinakulit datos ng DSWD Disaster Response Management. Umabot na sa 1 milyong individual o higit 200,000 pamilya mula sa 619 na apektadong barangay sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ngayon, nasa 4,961 na pamilya o higit 19,000 individual ang nananatili pa rin sa 147 na mga evacuation center habang nasa 8,600 na pamilya ang pagtutusan na rin individual na lumigas ang pagsamantalang nalutuyan sa kanilang mga kaanak na kaibigan. Sa nakatibabay na limang pag-ibig para sa mga biktima ng kalamidad. Balita sa hapon! Hala na ng Senado sa kanilang official website ang mga dokumento at ebidensya na may Pipilit kaugnayan mo sa talaga, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, Ay, Diyos ko. sigurong matisilip ng publiko Ay, ang mga naturang dokumento na ibininisenta sa paglilitis. Sarap. Natitiyak din umano nito na mabeberipika ng publiko ang mga ebidensya sa halip na umasa sa mga impormasyong kumakalat sa social media. Bukod dito, inatasan din ni Gatchalian ang Senate Secretary Na-drop na natin. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.